Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inshallah sirah, sa nga nag-Isra wal Mi'raj na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at naitakda na nga yung sala. Na ito nga ay magiging 10. 50, yung una pala, di ba? Ito ay magiging 50 na sala. Pero tumawad si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa ito ay naging 5. At yung nga sa payo ni Musa alaihi salam, gusto niya sana isa nga lang, ano pa, mas mababa pa sa 5. Pero sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahihiya na raw siya sa kanyang Panginoon. Nahihiya na siya. Kaya hindi na siya bumalik. At yun nga, naging 5. Tapos ginugel ko, ilan ba yung mga obligadong sala? Kasi may sala rin naman talaga yung mga Hudyo originally. So, lumalabas, 3. 3 yung sala nila araw-araw. 3. Kaya nga, siguro ganun na lang din yung nasabi ni Musa alaihi salam, di ba? 5. Pero sabi niya, tawaran pa. Kasi yung ang nasyon niya, 3 yung sala, hindi pa nila magawa. Kaya nga, natigil na sa 5, alhamdulillah. Yun yung ginagawa natin araw-araw. Yung Fajr, Duhur, Asr, Maghrib at Isya, alhamdulillah. So ngayon, sa pagpapatuloy, inshallah, di ba huling nabanggit natin na si Jibril alayhi salam 2 beses nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tunay nitong anyo. Sa simula ng risala at dito sa Al-Isra wal Mi'raj. At gayon din sa pagkakabukas sa kanyang dibdib upang linisin ang kanyang puso. 2 beses din ito nangyari. Yung kanyang pagkabata, nung bata pa siya. At ito, bago yung Al-Isra wal Mi'raj, alhamdulillah. At si Allah hindi talaga nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng kanyang physical na mata. Sa mga ulat, liwanag yung kanyang nakita, liwanag. At sa iba naman ay nakita niya si Allah sa pamagitan ng kanyang puso na hindi naman contradictory sa isa't isa, alhamdulillah. Sa sumunod na nabanggit, wa amma qawluhu ta'ala fi suratin Najm, yung sinabi ni Allah doon sa suratul Najm, thumma dana fatadalla, at si Allah nga raw ay lumapit. At tadalla, kumbaga, yung tadalla kasi pwedeng bababa ng mas malapit. Kasi Allah mataas. Bababa, ganun. Fahuwa gayrad danu alladhi fi qissatil Isra. Fa innal ladhi fi suratin Najmi huwa danu Jibril wa tadlil. So tinutukoy nga dito wa tadlihi. Watadallihi. So si Jibril ang tinutukoy doon sa Suratul Najm, alhamdulillah. So si Jibril ang tinukoy sa mga ayah na ito. So ibig sabihin si Allah, kung magkakaragdagan itong paglilinaw kung anong nangyari doon sa paghaharap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ni Allah, alhamdulillah. Ang tinutukoy dito sa Suratul Najm, si Jibril alaihi salam at hindi si Allah. So pagkatapos ito, habang sila nandun nga, urida alayhi al-labnu wal khamaru. So binigyan daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inalok siya ng gatas at alak. Fakhtara al-labna, at pinili ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung gatas. Kumbaga inumin. Siyempre yung alak na tinutukoy dito, yung alak, hindi alak sa mundo. Pinili daw niya yung gatas. Fakila, huditul fitratu aw usabtu al-fitra. O hudita pala. Hudita al-fitrata aw usibta al-fitra. So sabi sa kanya nung ininom niya o pinili niya yung gatas, so ikaw ay ginabayan na patungo sa fitra o sa natural na kalagayan ng mga tao. Ito yung pagkilala sa kaisahan ni Allah. Amma innaka law akadtal khamra, go what?
ummatuk. Samantalang kung ang pinili mo yung alak, ay naligaw ang iyong nasyon. So naging pagsubok ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ta'arad fi suratin najma dalika bal fihi annahu ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. So, ganyan nga din kasi nililinaw dito yung yung kumbaga kung yung tinutukoy ba doon sa suratul Najm ay si Allah o si Jibril alayhi salam. So malinaw na ang tinutukoy nga ang nakita niya rito si Jibril alayhi salam at hindi si Allah. At si Allah hindi niya talaga direktang nakita. Wara'a arba'ata anharin yakhrujna min asli sidra al-muntaha. So doon daw sa Sidratul Muntaha, yung puno na nasa dulo ng mga nilikha, papasok sa paraiso. Nakita raw siya doon ng 4 na ilog. Nahrani dhahirani wa nahrani batinan. 2 ilog daw na nakikita at 2 ilog na hindi nakikita. Ibig sabihin nakakubli, nakatago. Fadahirani huma an-Nilu wal Furat. Ang 2 ilog daw na nakikita ay yung ilog ng Nile at yung Euphrates. Ansaruhuma, yung pinanggalingan ng 2 ilog na ito. Kasi yung tinutukoy dito yung Nile saan? Sa Egypt. Yellow River yung China. Euphrates saan yun? O Yangtze, di ba? Yun din yun. Sa China din. Pero hindi sa China yung Nile. Ay yung Euphrates saan? Sa Iraq, di ba? Sa Iraq. Euphrates po. Oh, yun, di ba? 2 sila. Kaya nga Mesopotamia yun, nasa pagitan ng 2 ilog. Oh, yun. Oh. Ayos pala, nakikinig pala kayo Pero ngayon hindi na. Grade 7, nakikinig ngayon hindi na. Magaling yung teacher na bading eh. Bading? Oo. Magaling talaga yung bading eh. Tapos yung 2 daw na nakatago, walbatinani, nahrani, fil jannah. At yung 2 nakatago daw, yung 2 ilog sa paraiso. Wala alla ru'tan Nil wal Furat kanat isyaratun ila tamakkunil Islam min hadaini al-qatarain. Wallahu a'lam. So, yung pagkakakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Nile at Euphrates bilang ilog sa paraiso. So, sabi ng mga scholar, maaring ito ay kumbaga patalinghaga na nagbibigay ng kumbaga balita kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na balang araw ay magiging Muslim ang mga teritoryo nito. Naging Muslim nga yung Egypt at yung Mesopotamia. Yung nandun ng Iraq, alhamdulillah. Wara amalikan khaziran nar. At nakita niya daw si Malik. Sino si Malik? Bantay ng impyerno, di ba? Wa huwa la yadhak. Hindi raw tumatawa o ngumingiti si Malik. So, itsura niya talaga yung mahigpit, suplado o ganun, ano pa man. Walay sa ala wajhi bishrun wala basyasya. So, wala raw mababanaag sa mukha ni Malik na anumang kaligayahan o kasiyahan. So, ganun talaga siya. Siya yung namamahala ng pagpaparusa sa impyerno. Kaya nga, maling-mali yung sinasabi ng mga tao na si Satanas ang hari ng impyerno. Hindi siya hari doon. Pinaparusahan lang din siya doon. Pinaparusahan lang din si Satanas doon. Wakadhalika ra'al jannata wan nar. Nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paraiso at ang impyerno. Wara'a aklatu amwalil yatama dulman lahum masyafirun ka masyafirul ibil. At nakita niya raw dun sa Al-Isra wal Mi'raj. At ito na yung mga kanyang yung mga nakita niya ng mga pinarurusahan. Nakita niya raw yung mga nangangamkam ng yaman ng mga ulila
na sila raw ay merong mga labi na katulad ng labi ng camel. Yakdifuna fi afwahim kat'am min narin kal afhar. Na yung kanilang mga bibig daw, kumbaga, kumakain ng apoy o bato na nagbabaga, kumbaga. Di ba, nakakilabot, di ba? Yung mapasok ka sa tambucho ng motor gabi ng sigaw mo siguro doon. Ito, sabi nila, yan nakakapangilabot yung, paano nila nagkagawa, yung mga manlalamang, manloloko, tapos ganito yung parusa. Tapos, pagkain nila nun, syempre mananatili sa loob ng katawan nila, di ba? Kukulo din yun. Fatakhruju min adbarihim. At lalabas yung di ba yung bato na yon na na nagliliyab, lalabas doon sa puwet nila. Sabihin, kakain sila ng kakain nung bato na yon na nagliliyab. Tapos dadaan sa loob ng katawan nila, tapos idudumi din nila yon. Hindi, ang hirap nun, di ba? Magka-almoranas ka, mahirap na. Tapos yung matigas yung dumi mo, di ba, mahirap na. Paano pa kaya ito apoy? Hindi mo ma-imagine, di ba? Yung nga lang, makakain ka ng maanghang, feeling mo nagliliyab din yung puwet mo Di ba? Pag nakakain ka ng maanghang, kasi nananatili pa dun yung capsaicin Pero ito, sabi nila, apoy talaga. Apoy. Wara'a aklatur riba lahum butunun kabiratun la yakdiruna li ajliha an yatahawwalu an amakinihim. So nakita daw niya yung mga kumakain ng riba. Ito yung mga nagre-riba. Nagpapautang, umuutang ng may patubo. Pinapakinabangan nila yung patubo ng riba. Nakita daw niya sila na napakalaki ng tiyan. Sa sobrang laki ng tiyan nila, hindi nila kayang gumalaw mula doon sa lugar nila. Parang nakaupo lang sila, nakahiga. Hindi sila makagalaw. Sobrang laki ng tiyan nila. At yung laki ng tiyan dito, syempre, kabilang buhay na ito, sobra-sobra na ito. Nalaki ng tiyan. Kaya nga, walang anumang bagay na nakakatakot dito sa dunya ang makakatapat sa anumang bagay na nakakatakot doon sa kabilang buhay. Yung pinaka hindi nakakatakot sa kabilang buhay, mas nakakatakot pa yan sa anumang nakakatakot dito sa mundo. Mas matindi. Sobrang laki ng tiyan nila, hindi sila makagalaw mula doon sa lugar nila. Wa yamurru bihim ala fir'aun hina yuraduna alan nari fayataunahum. Yung mga nasyon daw ni Paraon, yung pamiangkan ni Paraon, mapapadaan daw sa kanila bago itapon ang mga ito sa impyerno at apak-apakan daw sila. Ito mga kumakain ng riba. Ini-imagine natin ngayon paano itong kalagayan na ito, di ba? Napakahirap. Na maapakan yung paa mo di ba? Yun, apak-apakan yung katawan mo at maraming dadaan sa ibabaw mo. Pati yung tiyan nila na malaki. Pag tiyan nila na malaki pag maapakan, masakit. Wara as-zunat. At nakita daw niya yung mga nangangalon niya, yung mga nagzizina, nakita niya doon sa Al-Isra wal Mi'raj. Siyempre ito yung mga tagpo na rin ng pagpaparusa sa kanila. Bayna aydihim lahmun saminun tayyib. Sa harapan daw nila ay merong karne na mataba at kumbaga malinis na karne. Na kakainin na lang, di ba? Yung karne na malinis. Ila jambiha gatdun munatan. At katabi na nung karne na yun na malinis na dalisay, yung karne na bulok. Pero itong mga nagzizina, yakuluna minal gati al munatan.
Ayaw nilang kainin yung karne na sariwa o yung malinis. Mas gusto nila yung karne na bulok. Uyatrukuna at tayyiba as-samin. At iniiwan nila yung maayos na karne. Ayaw nila. Gusto nila yung bulok. Gusto nila yung bulok. So, parang ganun din dito sa mundo, di ba? Yung mga nagsisila, yung gusto nila, yung bulok. Ayaw nila ng dalisay. Waraan nisaa allati yadkulna alar rijali man laysa min awladihim. Waraahunna muallakat bi thadayhin. Nakakatakot na, di ba? Si Yasin, malakas imagination nito. Anong na-imagine mo ngayon, Yasin? Di ba matindi na, di ba? Walang kahit anong horror, isipin mo na ngayon yung pinaka-nakatakot na horror na napanood mo. Ikaw, Yasin, ano pinakamatindi mong napanood na horror? The Ano? Last Rites. Ano? The Last Rites. The Last Rites? Hindi ko alam yun pero sige, ganun, di ba? Kung yun nakatakot na, ito, walang sinabi yun dito. The Nun. Di ba Peppa Pig? The Nun. Danan. Yung mga Mang Kepweng, may kaalad, may maligno din doon. Mang Kepweng, may maligno din doon eh. Mga nagsisina din ito na babae. Tapos nakita daw sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinaparusahan na nakabitin sila. Pero yung pagkakabitin sa kanila, hindi yung kamay yung nakabitin, hindi yung paa, hindi yung ulo. Yung dede nila yung nakabitin. Merong kalawit, ganun. Di ba? Sinong tao yung makakatagal ng ganyan na pahirap? Yung mga pahirap sa impyerno lalo na. Hindi matatapatan ng kahit anong pahirap na mararanasan ng tao dito sa mundo. Wara'a iran min ahli Makkah fil iyabi wad dihab. At nakita daw niya yung mga karaban, yung grupo ng mga naglalakbay mula sa Makkah na naglalakbay paruot parito, pabalik-balik, di ba? Yung mga karaban magdadala ng paninda sa Syria, sa Yemen, tas babalik na naman ng Makkah, may dala na namang ibang paninda. Waqad dallahum ala bairin naddalahum wa syariba ma'ahum min ina'i mugatti wa hum naimun thumma tarakal ina mugatta. So napadaan daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa isang grupo ng mga naglalakbay. At mga nasalubong niya. So siguro itong parte na ito, 'di ba, yung mga nauna sa impyerno 'yan eh. Itong parte na ito, yung naglalakbay na sila sa Isra, pabalik-balik sila, 'di ba? Pumunta doon tapos bumalik ng Makkah. So nasalubong niya itong mga ito. So meron daw silang camel na nawawala. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung nasan yung camel. Siguro nakita niya rin habang bumibiyahe sila, 'di ba? Nakasakay siya doon sa burak. Yung inilalarawan nga na may pakpak. Kasama niya si Jibril alayhi salam. So nakita niya yung camel doon, tapos sasalubong niya yung mga tao. Nakita ko yung camel niyo, nandoon, puntahan niyo. Tapos habang natutulog daw sila, nakiinom daw siya doon sa tubig ng mga tao na ito. At iniwan niya rin yung sisidlan ng tubig na yun na nakatakip. Waqad sara dalika dalilan ala sidki da'wahu fi sabahi laylatil Isra. At ito raw yung naging patunay ng kanyang pagiging makatotohanan sa kanyang mga nailahad na mga nangyari doon sa gabi ng El-Isra. Kasi dumating din ng Makkah itong ilang grupo ng tao na ito. Yung nga, nabanggit nila na nawalan nga sila ng camel at nakita nila. At meron sila nakausap na tao. Tapos di ba yung inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung Baitul Maqdis, di ba, yung Jerusalem? Sabi ng mga scholar, inilarawan niya ito na para bang nakikita niya ito sa harapan niya. Nakikita niya, para may TV, ganyan, may projector.
So nilalarawan niya sa Quraysh. Yung mga Quraysh na nakapunta na ng Baitul Maqdis, alam nila ganun nga itsura. Alam nila na ganun nga ang itsura. At sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, "Falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi, akhbarahum bima arahu Allah azza wa jalla min ayatihil kubra." Nang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bumalik na doon sa mga kababayan niya kinabukasan, binanggit niya sa kanila ang mga pinakita sa kanya ni Allah na malalaking mga tanda. Pashtadda takdibahum lahu wa adahum wa istidararuhum alayh. Wa istidraruhum alayh. Pero tumindi daw yung kanilang pagpapasinungaling sa kanya at pamiminsala sa kanya at pang-aapi. Tumindi lang. Kasi mas hindi nakamali-paniwala ngayon yung kinukwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanila. Di ba yung dati mga pinapahayag niyang mga aya tungkol sa Ad, tungkol sa Tamud, tungkol sa mga bansang Arabo na hindi na nampalataya at winasak ni Allah. Ito, mas ano na ito? Mas matindi na kasi may kutob sila na totoo yung sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero dahil inunahan na sila ng kawalang pananampalataya, ayaw nila tanggapin, sinisiraan nila. Lalo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaaluhu an yasifa lahum Baitul Maqdis. At yun nga, hiniling nila na ilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Baitul Maqdis in Jerusalem. Fajallahu Allahu lahu hatta ayanahu. At ipinakita nga ito ni Allah muli sa kanya. Hanggang sa nakita niya ito mismo sa pamagitan ng kanyang paningin. Yung nga sabi ng mga scholar, parang nakikita niya ito sa kanyang harapan. Inilalarawan niya ang itsura ng Baitul Maqdis. Fatafika yukbirhum an ayatihi. At pinabatid na niya sa kanila yung mga tanda ni Allah. Wala yastati'una an yaruddu alayhi shay'an. At wala na silang maitugon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi yung Quraysh, di ba sabihin nila, ba sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may ganitong poste sa Baitul Maqdis. Pero sasabihin ng ilan sa Quraysh, hindi totoo yan, walang ganyan. Marami sa kanila nakapunta na doon eh. Marami sa kanila ang nakapunta na doon. So pasisinungalingan ng iba yung sinasabi ng iba pa. Wa akhbarahum an irihim fi masrahu wa rujuihi. At binanggit niya rin sa kanila yung tungkol doon sa karaban nila na pabalik na ng Makkah. Wa akhbarahum an waqti kudumiha. At sinabi niya sa kanila kung kailan ito makakarating. Kasi natatantya naman nila kung gaano kabilis yung biyahe nila. Nasalubong niya ito dun sa sa Baknotan, nasalubong niya yung caravan sa Baknotan. Sabihin niya, mamayang hapon, nandito na yun. Kung maglalakad lang yun, yung caravan, di ba? Naglalakad lang yung mga kamelyo, yung mga tao. Sabihin niya, mamayang hapon, nandito na yun. Wakbarahum anil ba'iril ladhi yakdimuha. At binanggit niya sa Quraysh, yung tungkol sa camel na nangunguna doon sa caravan na yon. Kasi mga camel, parang din yan parang ibang mga hayop. Merong barako, yung namumuno sa kanila. Yun yung sinusunod nila. So madalas yun yung nilalagay sa harap. Parang manok, di ba? May isang may isang, kumbaga ba, haring manok. Kambing, ganun din. Sinusundan nila yon. So ito rin, mayroong camel na sinusundan nila. Wakanal amro kamakalat. Nang dumating ngayon, ayun ka, yung mismong pagkakalarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun ang nasaksihan nila. Falam yazidhum dalika illa nufura wa abad zalimuna illa kafura. Yung ngayong aya. Pero hindi ito nagdagdag sa kanila liban na lang sa pagtanggi. At sila ay, yung mga nagtatambal kay Allah ay tumanggi at sila ay lalong hindi nanampalataya. Waliyadu billah. So, yung mga yung kuffar, makita nila lahat ng tanda, makita man nila lahat ng tanda, hindi sila maniniwala Hindi rin sila maniniwala. Kaya kapag tayo nagdadakwa, di ba? Huwag tayong, kumbaga, yung sasamahin loob, panghihinaan ng loob, kapag hindi nagmumuslim, halimbawa yung dinadakwahan natin, bahala sila sa buhay nila. Bahala sila sa buhay nila. Hindi natin kailangan na kumbaga pilitin sila, linlangin, o pa mang gawain
na kumbaga magdudulot na mapasabi natin sa kanila yung shahada, na mapasambit natin sa kanila yung shahada. Hindi sila maniniwala kasi unang-una hindi naman sila ginabayan ni Allah at sila ang pumili ng kawalang pananampalataya. At ito nga sa Al-Isra wal Mi'raj nangyari yung isa sa mga pinakamahalagang nangyari. Sumiya Abu Bakar radhiyallahu anhu siddiqan. Ito yung panahon na tinawag si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bilang Siddiq. Ano yung Siddiq? Makatotohanan. Litasdiqihi hadihil waq'ati hina kadzabahan nas. Dahil sa kanyang pagpapatotoo sa nangyari na ito, sa kabila ng pagpapasinungaling ng mga tao. Sabi pa nga ni Sheikh Arafat Al-Muhammadi sa kanyang lecture, may mga talaga dito, may nagmurtad, nagduda talaga sila ng matinding pagdududa sa mga nangyari na ito sa Al-Isra wal Mi'raj. Pero si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sinabi lang niya, in qalaha faqad sadaq. Kung yan ang sinabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, totoo ang kanyang sinasabi. Ganun lang kasimple prinsipyo niya. Walang kailangan na, kumbaga wala siyang hinihiling na anumang patunay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dagdag pa. Yung bawa. Sige nga, kung nakapunta ka doon, asan yung bato na galing sa meron ka ba dalang souvenir? Souvenir, di ba ganun, di ba? Kung nakapunta ka palang Boracay, may dala ka bang souvenir? Hindi na kailangan. Si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu naniniwala. Naniniwala siya, agad-agad, alhamdulillah. Na ito yung yung isa sa mga mahalaga na nangyari doon sa Al-Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah. Yung panghuli ngayong araw inshallah. Wa awjasa wa adama ma warada fi ta'lili hadhihi ar-rihla wa qawluhu ta'ala linuriyahu min ayatihi. At ang pinaka kumbaga paliwanag bakit dinulot ni Allah na maglakbay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paglalakbay na ito. Ito, Suratul Isra mismo, verse 1, upang ipakita niya sa kanila ang kanyang mga tanda o yung ilan sa kabilang sa kanyang mga tanda. Wahadihi sunnatullahi fil anbiya. Itong sunna ni Allah sa kanyang mga propeta. Di ba binibigyan niya yung mga propeta ng mga himala, mga tanda, bilang patunay na totoo silang mga propeta na galing kay Allah. Hindi lang sila nag-aangkin. Wakadalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal arda waliyakuna minal mukinin. Katulad ng kung paanong ipinakita ni Allah ang mga tanda kay Ibrahim, yung paghahari, yung kaharian ng kalangitan at lupa, upang maging kabilang si Ibrahim alayhis salam sa mga nakatitiyak. Sa Suratul An'am naman ito, verse 75. Si Ibrahim, pinakitaan din ni Allah ng ganito. At ganyan din kay Musa alayhis salam, linuriyaka min ayatin al-kubra, upang ipakita namin sa iyo, Musa alayhis salam, ang malalaki naming mga tanda. Alhamdulillah. Ito naman doon sa Surah Taha, verse 23. Alhamdulillah. So ito yung hikmah sa pagpapahintulot ni Allah o pagdudulot ni Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumaan sa karanasan niya na ito, ang Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah. Sa tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.